So for today's video, maliligo na nga lang mag-inang to, pero grabe, biglang naisipan magpabawas ng buhok. Kaya naman ito, una 2 buhos pa lang ng tubig ay umahon na ulit para nga magpabawas ng buhok. So, sobrang init ba naman ang panahon ngayon mga bi, kaya naman ito, pababawasan natin kay Mr. ang aking buhok. So hindi ko alam kung anong gupit gagawin niya, sabi ko i-layer mo lang o bawasan dahil masyadong ang makapal. Eh tamad din naman talaga magsuklay yung babaeng ito. Pagpasensyaan nyo na nga kung hawak ko si Boss B ko dyan dahil nga wala naman talaga mag-aalaga. Kaya naman eto, hawak ko na lang din siya dito habang nagpapagupit. So ayan na nga, ayaw ko sana siya dyan palidin kasi nga baka malagyan ng buhok yung kanyang bibig o mata. Pero no choice tayo at pasaway ang bata, kaya ayan, mag-taste ka. So, sa lahat naman talaga ng ginagawa ko, kung hindi nakawanad ay mabilisan. Palagi bang nagmamadali, nakalang may humahabol. Ultimong pag-ihi at may kukunin lang ako ay talagang humahabol pa. So, patulugin ko na nga sana muna siya dyan, kaso nga lang napaka-hyper ng kanyang pagkatao mga bi. So kaya naman nang inayang ko ituloy ang ligo namin. Sabi ko pagupit na muna ako para tuloy-tuloy na ang ligo at para mabawasan ang banas sa aking ulo. Ang banas kasi kahit bagong ligo ka, tas tamad ka naman magsuklay dahil nga magsusuklay ka pa lang eh, meron ng kakargahin na ganyan. So dito nga inaaliw ko talaga siya ng close open kung ano-ano pa man para lang matigilan sa kanyang pagpapasaway. Pero hindi talaga bi, mas palamang pa rin yung kakulitan niya. Ayan na kung ano-ano na lang inaabot ko sa kanya dyan. At ito pa nga Bible book na lang nakuha. Ginangap-ngap nga mga bi. Tapos nagbabanding din kami ng mister ko dyan kung anong gagawin kong next kapag tapos ko nitong gupitan. So sabi ko nga ay plan na lagyan ng ibang kulay para naman maiba yung look natin. Uy. So dati nga nagkaroon kami ng libreng gupit sa area ng pa namin dahil na certified na manggugupit naman talaga itong aking mister. Karamihan niyang ginugupitan yung mga inaanak niya o yung mga estudyante rito na malalapit sa amin. So sabi ko nga dyan na ba'y mag-ayos ka ng paggugupit ko, baka matamaan naman ang bata. Ay ako'y sinusupal pa lang na sabi may mag-taste ka, ginusto mo yan. Kaya nag-aaway na lang din kami habang ako'y ginugupitan dahil ako'y nangangalay ng anong ulo dyan. Puro na lang siyang paganito. May style daw kasi yung gupit niya. Hindi ko alam kung anong gupit yung gagawin niya. Sabi ko layer lang o bawasan niya. Pero sabi niya, maghintay na lang daw ako dahil tapos style yata yung gagawin niya dito sa akin. Tsaka dahil nga lagi naman walang time magsuklay, kaya deserve mo talagang bawasan na yung buhok. So dito nga, sabi ko diyan ka na nga lang muna sa bike ng kuya mo para mabawasan yung kargahin ko. At ako'y nang ngawit na nga yung ulo ko sa tagilid na style, tapos ganyan pa yung karga-karga ko. So ayan, tumitingala pa ang bata kaya sinisita ko. Sabi ko ito natin sa taas at baka malagyan ka ng buhok, indoy. So ayan, inaabot na rin ako ng mantok dyan dahil nga ang tagal talaga ng paggugupit niya. May pa-spray pa yung dyan. Sabi ko wag na nga at maliligo rin naman ako after neto. Kita niyo naman yung pagkatao ng Boss B namin. Talaga naman, sige, inaabot ko pa yung camera, baka malaglag na bin. So ayan nga, dito sa mga time na to, bandang likod na yung ginugupit niya. So talagang sabi ko ayusin mo yung gupit niyan, sigurado yung magugustuhan ko yan. So kapal nga raw kasi ng aking buhok, kaya naman nahihirapan din siya. Tapos ito pa masabay ng malikot na karga ng bata. Mabuti na nga lang at binigyan din ng maraming talento itong aking asawa sa pagkatao niya, sa paggugupit, sa pagsisikiyot, sa pagkatanim at marami pang iba. Pero ang hindi lang pinagpala sa kanya yung pag-aalaga ng bata. Marami na sana siya nga lang, kaya lang sa pag-aalaga ng bata ay wala talaga. Ang alam niya lang ay gumawa ng bata, pero ang pag-aalaga ng bata ay hindi. So ayan na nga, dito na siya sa parting likuran, kaya naman ayan, may kinuha na naman siyang ewan ko. At ito namang batang to, pati tali, kinakain na. Yung pala may kinuha lang na spray na naman. So naiinip na nga ako dyan, kaya naman nagre-reklamo ng pagkatao ng babaeng ito. Kung libre na nga lang, nagre-reklamo kami. So ayan, kasama na rin to sa pagbabanding namin eh. Kasi naman pati mukha ko na i-spray niya na busy nung di mainit. Sakala ko sa likod na, tapos umulit pa dito, hindi pa nga ako sa pantay. At ito naman si Boss B na para talagang bulating nasin na napakalikot eh. Nahihirapan na nga yung papa niya dyan sa paggugupit, mano-mano kasi. Sabi ko nga kasi nung una, ang gusto kong gupitin yung i-razor niya yung bandang
sa may tainga. Nabubuli na. Sa may tainga na magmumukhang lalaki din pag nakalugay, hindi halata. Pero ayaw niya nga raw ng ganung style dahil akala mo naman kung sino ka. So sabi niya, kung ang bahala sa vlog mo dyan. Sige, sabi ko. Kaya, eto, another one. Pagdede na naman sa batang. Sabi ko, wait nga lang ako. Dyan na nga rin magpitas na kapatid. Mamaya ka na naman dumidi. Nalagyan na tuloy dyan yung kanyang pisngi. Kaya yun, wala na ang bata. Dahil gusto kong dumidi, pero sabi ko mamaya na. So siguro, umabot kami ng 30 minutes dito sa pagbubupitan dahil nga may batang kasaway dito. So yan, dito na nga siya sa parteng kaliwa ko. Kaya naman ito. Ang bata, cute ba ba? Dahil gusto nang magdidi, umiiyak. Ayaw ko nang labasan ng didi dahil nga malalagyan ng buhok ang kanyang bibig. Mahirap na baka makain niya pa yung mga maliliit na buhok. So ayan, wait na lang at malapit na. So sasend ko na lang din yung before and after nito dahil ayan naman natinihilong ko talaga dyan. Yun, palit na nga siya dyan ng tawag nito. Gunting dahil niya mapuron. Ito namang ginamit niya yung isa. Ayan. Dito na siya sa may kabilang hair ko kasi nasabi ko pantayin lang yung gawa. Layer ba yan? Ewan ko dyan. Kaya nang bahala. Malaga mabawasan yung buhok ko. Sa init ba naman ang panahon, kung maaari nga magpakalbo na lang kasi bibihira naman talaga magsuklay as in. Pagkatapos kumaligo ay grabe, hindi pa nga ako nakakapagtapos ng bihis o pagsusuklay, wala na. Dito na naman ako sa batang nga rin mag-alaga. Kaya kapag tulog siya doon talaga ala robot na tayo kumilos. As in, mahirap maging nanay. Kaya pala nang dalaga tayo panay pag-aala na sa atin ng mundo. Dahil pag tayo naging nanay talagang matatali ka lang sa bahay. Sa mga gawaing bahay. Pag-aalaga ng mga anak. At sa pag-aalaga rin ng asawa. So ayan na nga, sabi niya konting days na lang at nalalapit ng matapos. Ako talagang nangangalay na sa pagkatao ko dyan dahil kanina pagrabe. Uy, nagreklamo ba si Caprini? Pasaway ka. Pero dati, kapag siya naman yung na-duty, kinsenas katapusan ko rin siyang gupitan at semi kalbo nga lang yung alam kong gupit sa kanya. Kung hindi naman ay army cut, ganun lang. Hindi ako marunong ng ibang style eh. Tapos razor lang, hindi ko kaya yung mano-mano. Natutunan ko lang din yun talaga sa pagbubupit sa kanya. Tsaka siyempre para makatipid tayo, diba? At ayan, pinapantay na lang sa likod, suklay-suklay. And that's it, malapit na. Si Boss Bigo naman grabe, tagaktak na rin yung pawis na bobor yung malaban dahil gusto nang dumedi. Sabing mamaya na nga eh. Sige, lagi kang panalo ngayon, hindi ka mananalo sa akin. Yun lang naman niya. Ayan, finishing na nga lang sa likod at ayan, tapos na. Sabi ko, pero muna nagsuklay at ako nang titingin. And this is it. Maliligo na muna kami. Bye-bye.